So mga kapatid, ang atin pong pamagat sa hapong ito ay ipinakita ang Ama sa pamamagitan ng anak. Meron po tayong kasabihan na kung ano daw yung puno ay siyang bunga. Naniniwala ba kayo doon? No? Hindi po pwedeng mamunga ng isang mansanas ang isang alagaris. No? Hindi pwede. No? So kung ano ang puno, siya ang bunga. At sa atin pong kapanahonan na yun ay nare-recognize, no? Nakikita yung, ay siguro yung batang yan, anak ni ganito. No? Kasi kamukhang kamukha niya eh. No? May gano'n, di ba? So nare-recognize ang mga magulang sa pamamagitan ng mga anak, di ba? Lalo kung kamukha. So, mga kapatid, tayo po ay nadoon pa rin sa chapter 14 ng John. No? At ito po yung bahagi na tinatawag na farewell discourse. No? Kung susundan po kasi natin yung kapanahunan ngayon dun sa ating pag-aaral ng Biblia, nadoon tayo doon sa panahon ng pamamaalam at doon sa pagbibigay ng banal na Espiritu ng ating Panginoong Hesus. So kanina nga nakita nyo yung kanta ng Men's, no? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So ito po yung ating pagbubulay sa hapong ito. So sa mga talatang ito, mga kapatid, ay humiling si Felipe. No? Kilala niyo po ba si Felipe? No? Ang sabi niya, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sapat na iyon. Ngunit sumagot si Jesus nang may kabigatan. Matagal na tayong magkasama at hindi mo pa rin ako kilala, Felipe. Dito po, malinaw na itinuturo ni Jesus ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkakaisa sa Ama. No? So, ang pagbubulay po natin ay makikita po natin dito sa John chapter 14 verses 8 to 17. No? At samahan niyo po ako, buksan niyo po ang inyong mga Biblia at atin pong basahin ito, narito po din sa ating PowerPoint. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kay tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe. No? Parang mayroong pag-question. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama nananatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin. No? May mga emphasis na po dito sa ating pagbabasa. No? Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginawa ko. 12. Pakatandaan ninyo, ang nananatili sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa nito, sapagkat babalik na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Pagpalain nawa ng Diyos ang bahagang ito ng kasulatan ng ating pagbubulay-bulayan, tayo po ay sumandaling manalangin. Aming Diyos, aming Ama, muli po maraming salamat sa inyong kapahayagan na patuloy niyong ibinibigay sa bawat isa sa amin. Nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral ay makita namin ang mukha ng Ama sa pamamagitan niyo. Sa inyong salita na patuloy na nagpapalakas sa amin, sa Espiritu ay patuloy na napupuno kami ng katotohanan. Naway ikaw, Panginoon, ang lagi naming hangarin at ikaw din ang makita
ng maraming tao sa aming mga buhay. Gabayan niyo po kami, Panginoon, makita namin ang aming kalagayan at makita namin, Panginoon, ang aplikasyon nito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. So mga kapatid, meron po tayong pag-aaral dito na gagawin, no? At medyo magiging sabihin natin na doktrina, no? Ang ating pagdidiscuss ngayon sa topic na ito. At ito po yung pag-aaral patungkol sa Trinidad, no? Yung God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, isa-isahin po natin yung ating mga binasa. Ang sabi po dun sa verse 9 to 10, sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Isa itong matibay na deklarasyon, mga kapatid, na ang Diyos Ama ay lubos na nahayag sa pamamagitan ng Anak. So, mga kapatid, kung titingnan po natin ang sinasabi ng ating Panginoon dito, no? Paano natin makikita ang Ama? No? Sinasabi ng Panginoon, no, kasi yung diskurso nito, mga kapatid, no, sabi na natin ito ay bahagi ng mahabang discussion nung ang ating Panginoon na ay malapit ng ipako sa krus at siya'y nagpapaalam na. No, ipakita daw yung Ama sa kanya. No? Parang sinabi niya, hindi mo ba ba kilala? No? Hindi mo pa rin ba nauunawaan? No? So, in Colossus 1 verse 15, sabi dito, siya mismo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. No? Mga kapatid, the reason why God the Father sent His Son, no, ay para po maunawaan ng tao ang Diyos. No? Imagine niyo yung isang langgam. No? Diba? Minsan, yung langgam tinatapak-tapakan lang. No? Hindi ko alam kung napanood nyo dati yung ant slide. No? Diba? Yung tao, naging lumiit siya. No? Nakasalamuha siya sa mga langgam. At doon niya nakita, no, na ito pala, para maunawaan. So, baliktad po yung nangyari. Para maunawaan ng tao ang Diyos, ang Ama, ibinigay niya yung kanyang anak, nagkatawang tao. No? Dahil mga kapatid, kung titingnan po natin sa pag-aaral ng Biblia, wala pong nakakita sa Ama na nanatiling nabuhay. Sabihin mo, Pastor, sila Moises, nakita. Hindi po, mga likod-likod lang, no? Wala pong direkta. No. At ang representation po, hindi pa rin nila naunawaan. Kaya nga, ang dami pong mga pangalan, di ba? Ang daming mga pangalan na na-derive in the Old Testament kasi iba-iba yung karakter na nire-represent. No? Hindi alam ng mga tao kung paano i-address ang Diyos. Kaya nga po, ang Diyos mismo ang binigay niya yung kanyang anak, no? Para makita. Kaya nga doon ang sabi, siya mismo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So napakalinaw po nito, mga kapatid. Kaya ang problema natin ngayon, marami ang sinasabi nila na Diyos Ama lang. No? Diyos Ama lang ang Diyos. Paano nila nasabi? Paano mo masasabi na Diyos Ama ang Diyos? Sinasabi ng ating Panginoon, ako nga ang representasyon. Hindi nyo makikita ang Diyos Ama kung hindi dito sa larawan ko ngayon. Diba? So brothers and sisters, paano nila makikilala ang Diyos Ama kung hindi nila kinikilala si Jesus? No? So meron na tayong isang idea dito. No? So doon sa pangalawa natin, yung kapangyarihan naman ng Banal na Espiritu. No? In verses 16 to 17, ipinangako po ni Jesus na ipapadala niya yung tagapagtanggol. No? Doon po sa Greek word, ito po ay parakletos. No? Yung ba siguro sa atin ay narinig na ito. Ang ibig sabihin po nito, pag tinranslate natin sa
sa English itong Greek word na ito po yung advocate na madalas natin marinig. Helper. No? Ito po yung comforter, ito po yung counselor. At wala pong iba kung hindi yung Holy Spirit. No? Jesus Christ is telling the apostles, no, itong mga disipulo niya, na huwag kayong matakot, no? Huwag kayong malungkot. No? Kaya nga diba, nung muling nabuhay ang ating Panginoong Hesus, sabi niya, dyan muna kayo sa Jerusalem. Antayin niyo yung ibibigay ko sa inyo. At ito po yung banal na Espiritu. No, kaya nga tayo merong Pentecost diba? No? Kaya lang yung may mga denomination, yun yung ginamit nilang pangalan, no? Mga Pentecost nila. No? Pero yun po, ang ibig sabihin po noon, 50 days from the Passover feast. No? Nagkataon po kasi na yung 50 day after the Passover feast, doon ibinigay ng ating Panginoon yung Holy Spirit. So doon po na-incorporate yung Pentecost. No? Tapos may mga naririnig tayo na mga Pentecostal. Doon po nakuha yun. No? So, yung Holy Spirit. So, yung banal na Espiritu po ang siyang tagapag-comfort, yung counselor, at ito po yung kasakasama. Kaya sinabi ng ating Panginoon, huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo iiwan bilang mga ulila. No? Merong maiiwan sa inyo, merong ibibigay sa inyo. No? So, mga kapatid, bagamat ang ating Panginoong Hesus ay wala na physically, no? Siya ay bumalik na sa langit, umupo sa kanan ng Diyos Ama, meron naman po siyang ibinigay sa kanyang mga apostol. At tayo bilang mga mananampalataya, meron po na gumagabay sa atin. At ito po yung banal na Espiritu. So, nakita na natin merong God the Son, may Holy Spirit. Ano po yung relasyon nila? No? Doon sa Trinity. No? Para po mabuo yung Trinity, kaya nga 3 in 1. No? Yung kanta ng Men's kanina. No? 3 in 1. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So, dito po sa senaryo natin mga kapatid, ipinapakita ng ating Panginoong Hesus na siya yung daan. No? Siya yung daan, ang Espiritu ang tagapagturo, ang Ama ang pinagmulan ng lahat. No? Ito po yung tinatawag na economy of God. Narinig niyo na po ba yun? Sino nakarinig na nun? The economy of God. Wala pa nakarinig? Narinig nyo na yan. Siguro, hindi nyo lang masyadong bibigyan ng pansin. Yung pong economy of God, mga kapatid, it simply means yung from the word economy, dun sa Greek language, ito po ay economie. No? At ang ibig sabihin naman po nito is home management. No? Sa pamilya, di ba, may tatay, may nanay, may anak. No? May mga kanya-kanyang gawain minsan. No? Minsan, tagapagtapon ng basura, tagahugas ng pinggan, di ba? So dito po, ipinapakita mga kapatid yung economy ng Diyos. No? Na meron pong pinagmulan, may creator, at yun ang Diyos Ama. No? At si Jesus Christ being the sacrifice, siya po yung ibinigay, no? Siya yung daan. Kaya nga sabi, di ba, dito rin sa chapter 14 natin makikita yung I am the way, the truth, and the life. No? At nakita naman natin, no, ano naman yung role ng Holy Spirit. Ito po yung tagapagturo, ito yung taga-counsel, no? At nakita natin dito yung role ng Diyos sa ating mga mananampalataya. Pastor, bakit ba natin kailangan i-discuss yan? Alam niyo mga kapatid, nakakalungkot mang sabihin, marami na pong matatagal na mananampalataya. No? Matatagal na. Sabihin natin matagal na nag-church. Nag-church na. Hindi po nila nauunawaan itong economy na ito. Dahil marami pa rin po na kapag nakarinig ng ibang aral, ay tila
nila nalilimutan, no? Kung ano talaga ang role ni Jesus Christ, kung ano ang role ng God the Father, kung ano ang role ng Holy Spirit. Pag nakarinig ng aral ng iba, no? Nakakalungkot, nahihila pa sila. Palayo doon sa tamang doktrina ng Trinidad. Hindi kasi nila nauunawaan kung ano ang kalagayan, ano ang role ng bawat Diyos, no? Bawat persona ng Diyos dito sa Trinity na ito. Sasabihin iba, ay hindi nyo kailangan ng anak. Ama lang ang makapangyarihan. Ay samantalang siya nga ang daan, si Jesus na ang daan. Hindi natin makikilala ang Ama kung hindi sa anak. Diba? Sasabihin naman ng iba, ang banal na Espiritu ay puwersa lamang. Hangin lang yan. Pakiramdam lang. Hindi. Siya nga yung tagapagturo. Siya yung ibinigay sa atin, the Counselor, the Helper. So kung naiintindihan natin ito, mga kapatid, hindi po tayo maninigaw. Hindi tayo basta maniniwala sa mga ibang aral, mga kapatid, dahil malinaw po na sinasabi ng Biblia sa simula't simula pa, no, kung paano kumikilos ang Diyos sa buhay ng tao at sa higit lalo sa buhay ng mga mananampalataya. Kaya ito po ay fundamental, mga kapatid. No? Hindi po natin pwedeng ilabas ang paniniwala about the Trinity, no? Sa mga tunay na mga mananampalataya. Hindi nyo pwedeng sabihin na hindi kami naniniwala kay Jesus, na siya ang Diyos, na hindi kami naniniwala sa banal na Espiritu, puwersa lang yan, hangin lamang yan. Hindi po. Dahil meron pong economy, may kanya-kanyang role. At ngayon, mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya ngayon, ang kumikilos po sa atin ay ang banal na Espiritu. Sad to say na yung banal na Espiritu na siya yung iniwan sa atin, siya yung neglected. No? Marami pa rin sa mga mananampalataya, no? Hindi nire-recognize ang kahalagahan ng banal na Espiritu. No? Minsan nga sa Facebook nakakatawa, Papa Jesus, Papa Jesus. No? Hindi nga Papa si Jesus anak si Jesus, di ba? Gets niyo? Papa Jesus ng Papa Jesus, hindi nga siya Father. Son siya. No? Tapos madalas nakakalimutan ng banal na Espiritu. No, hindi na may mention sa panalangin. Na dapat sana na nabibigyan. No? Ito yung kasama natin. Ang banal na Espiritu ang kumikilos sa atin. No? Kaya kung naiintindihan natin, mga kapatid, yung role, no, ng persona ng Diyos, no, it will affect our lives at maging yung pananalangin natin, yung prayer natin. No, natututo tayo paano mag-address. No? Baka mamaya humihiling kayo kay Jesus. No? Hihiling kayo sa Ama. Gagamitin yung pangalan ni Jesus. No? At doon sa ating buhay, no, yung mga pag-desisyon natin, yung pagkakausil, yun po yung trabaho naman ng Holy Spirit. No? So, ganun po dapat yun, mga kapatid. Kaya po, sa ating mga buhay, hanapin po, sa paghahanap po sa Diyos, ang dapat pong hinahanap ay si Jesus, dahil siya ang daan. No? Maraming tao naghahanap lamang ng reliyon, nadadala ng kabutihan, ng gawa, o ng damdamin. Ngunit sinasabi nga ni Jesus, mga kapatid, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kung nais mong makakilala sa Ama, kilalanin mo ako. Kilalanin mo si Jesus. Huwag kayong lalayo sa Kanya, mga kapatid. No? At matatagpuan ang katotohanan. Yung pananampalataya, mga kapatid, minsan, sasabihin nung ibang mga sekta, ang hirap sa inyo, tatlo ang Diyos nyo. Narinig nyo ba yun? Ako madalas nasasabihan ng ganun. Tatlo ang Diyos nyo. No? Kami isa lang ang Diyos namin. No?
Kayong mga evangelicals, kayong mga Christians, tatlong Diyos nyo, paano nyo i-explain yan, tatlo? Mga kapatid, ang pananampalataya po ay sabihin natin hindi po sa lahat ng pagkakataon ay kailangan nating maunawaan. Siguro, yung mystery of the Trinity, hanggang hindi tayo na doon sa piling ng Diyos, meron pa rin tayong parte na hindi maunawaan. Pero mga kapatid, hindi po kailangan sa lahat ng pagkakataon, lahat ng nandiyan sa Biblia ay maunawaan natin. Ang mahalaga po ay yung pagsunod. Kaya nga, ano ba ang definition ng faith? The definition of faith ay yung pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita. At tayo bilang mga mananampalataya, mga kapatid, kailangan nating magtiwala. Nakita po natin yung kung paano kumilos ang Diyos sa Biblia. At hindi po maitatanggi na ang representasyon ng Trinidad ay makikita from Genesis to Revelation. So mga kapatid, hindi po natin kailangan maunawaan ng lahat. Ang importante po ay makita natin, paniwalaan natin, at maisabuhay natin ito sa ating pananampalataya. At sa ating pong panahon ngayon, mga kapatid, na napakaraming distraction, umaagaw ng ating atensyon, nagpapahirap sa atin bilang isang mananampalataya. Alam nyo, sa panahon ngayon, yung simpleng pagpunta natin sa church, pahirap na sa atin. Pastor, kasi ang hirap magpunta sa sentro, maraming trabaho, pagod. Totoo mga kapatid. Maraming mga struggle, yung maliit man o malaki. Minsan, siguro sa atin, hindi ito problema, hindi tayo nababother. Minsan hindi big deal sa atin yung simpleng pagpunta sa church, pero sa iba napakabigat. Maraming preparasyon, maraming sinasacrifice. Pero mga kapatid, ang importante po dito ay patuloy nating marinig ang banal na Espiritu. Kasi siya po yung patuloy na mag-guide sa atin, patuloy na magtuturo, patuloy na magpapaliwanag. Kaya minsan mga kapatid, hindi po mahalaga yung lagi kang physically present. Pero baka mamaya physically present kayo dito, but mentally absent. Lumilipad ang isip. Iniwan doon sa amo yung isip. Iniwan sa bahay yung isip. So useless. So we need the Holy Spirit to convict us to be true Christians, to be true followers of Christ, mga kapatid. Kaya ngayon iba sa atin minsan, galing sa trabaho, nagmamadali, makahabol sa church. Yung iba naman, pwedeng mag-church. Nahihirapan mag-church dahil next Sunday na lang. Pero ang importante mga kapatid, yung patuloy na leading ng banal na Espiritu ay nararamdaman natin. Dahil yun po yung essence na ibinigay ng Diyos sa atin. Kung hindi po natin yan naririnig sa ating mga buhay, mga kapatid, something's wrong. At kailangan natin magbalik loob sa Kanya. Kasi mga kapatid, the more we are near to God, mas nararamdaman natin yung presensya ng banal na Espiritu. So malinaw po ito mga kapatid, hindi yung presensya ng God the Father yung nararamdaman natin, hindi yung presensya ni Jesus. Kung hindi, dapat yung presensya ng banal na Espiritu. Siya yung naglilid, siya yung nakakasama natin mga kapatid. So, ipamuhay po natin yung presensya ng Diyos. Hindi po sapat na alam natin. Marami po yung nasa isip lang. Ang pinaka mahirap po is yung pagsunod. Yung i-apply natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At dito po natin higit kailangan ang banal na Espiritu. Hirap, mahirap po.
Madalas yung marinig sa akin na mahirap maging mananampalataya. At hindi po natin ito kayang mag-isa. Kaya po, the more we need the Holy Spirit to guide us, to empower us, mga kapatid, sa ating buhay. Na patuloy tayong manatili sa presensya ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, balikan natin yung kahilingan ni Felipe. Na maaaring tulad ng maraming tao ngayon, naghahanap sila sa Diyos. Kasi marami pong bagay na parang nagiging magandang impresyon. Kasi doon, pastor, ang ganda ng disiplina doon eh. Doon kasi, nagtutulungan talaga sila. Doon kasi, mabilis ang promotion. Doon kasi, pag miyembro ka doon, poproteksyonan ka talaga. Marami pong nakikita, no? At nagagawa yung kaayusan. Pero nga mga kapatid, ang tanong, tunay ba nilang kilala yung Ama? Tunay ba nilang kilala ang Ama? Sa gitna po ng pagkalito, ng pagkatakot, ang patuloy pong paalala ng ating Panginoon, siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan. At hindi niya po tayo iniwan bilang mga ulila dahil ibinigay niya ang banal na Espiritu sa atin. At sa ating pagtatapos mga kapatid, balikan po natin yung verse 7. Ang sabi po doon, kung ako'y kilala na ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang makikita. The only way to see God, mga kapatid, is through our Lord Jesus Christ. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen.